Mga batang naglatagaw ay nag-atiman sa ilang pagdakong kinsaang magmatuto uusay di kahatag nila sa katiban. Mga tao na ulipon sa salangan nagdaot sa kaumaon, sa ilang panagway tanahon daw nagmalipayon, apan sulod sa dughan nagmasulukon. Kristohano pagpakabana hatag iubili ang imong nadungog kung nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka? Matag pitik sa orasan, may tao nga sa kinabuhi nagkamsan, asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohano pagpakabana hatag iubili ang imong nadungog nakita. Okay, kapuso at kapamilya, magandang tanghali sa lahat. Okay, shout out muna tayo. Balik na tayo sa vlog. Sana bukas na, pero busy tayo bukas. So, shout out sa aktibo na taga-subaybay natin. Yung aking maninoy na si Suchan, dating team leader. Ito maganda itong discussion natin ngayon, Ninong, kasi organizing tayo. No, maganda talagang maganda to sa kasundaluhan. Kaya para at least alam ang lalo na yung magsusundalo at bagong sundalo. Ito ngayon yung pamangking ko. Si Louie Pascua, taga Kalinan. Watching din. Shout out sa iyo, Louie, at sa lahat natin mga kamag-anakan dyan sa Kalinan, Davao City. Shout out sa mga ladira din na. Sa tanan nga nagasubaybay na to, no? So, ang atong pagpaambit ay sa pagpakabana diha sa atong tagsatag sa kabarangay. Kasi ang target sa organizing ay mga barangay. Hinungdan nga pagpakabana sa barangay tayo magpakabana ang ating uluhan ng ating pagpaambit, no? Meron din tayo sa YouTube yung mga nila live stream natin dito sa inaano din natin sa YouTube. Siguro pag marami na tayong subscribers sa ating YouTube channel, siguro pwede na tayo mag-direct doon. Okay? Ito si Gao Jojo Punsalan. Watching. Shout out sa iyo, Gao. Okay, dasal muna tayo bago mag-umpisa. Kung mayroon kayong makatanungan, pwede kayong magtanong kung anong nalabuan nyo dyan tungkol sa kilusan sa komunista, no? Kasi pinaglalaban natin dito ay yung gobyernong demokrasya at sa komunista. So ngayon nasa komunista tayo at nilalatag natin yung ano ang kagandahan kung wala ang komunista, no? Kasi sabi ko nga, number 1, number 2 na tayo sa ekonomiya at sa agrikultura dito sa Asia nung bumagsak
ang komunista nung panahon ni Magsaysay hanggang kang Carlos Garcia, hanggang kay Pangulong Marcos pa yon, no? Kaya sabay-bay tayo dito at para malaman natin at i-share natin, no? Paambit natin sa ating mga kabarangay para sa ganun malaman natin kung anong gagawin natin para umunlad ang bansa natin, no? Okay, dasal muna tayo. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Imbitahan natin ang banal na Espiritu para sa ganun gagayad nyo tayo sa ating pakikibaka, no? Sa ating pagpakabana. Okay? Umarika o Espiritu Santo, lamdagyang among kaisipan aron mailan namo ang kamaturan nga mao si Jesucristo. Hinita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati o mutagad sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mapagbati ug ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo himuha kami nga lagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos no agalon itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, kakami lipayon kay sa paglipay, kakami pagasabton kay sa pagsabot. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso at kapamilya, tuloy tayo sa ating pakikibaka, no? Bakit pakikibaka? Kasi we are militant church, no? Tayo nandito pa sa mundo, militanting simbahan kita, no? Kasi mayroong tatlong klaseng simbahan kasi tayo simbahan, di ba? Tayong katauhan, tayo ang simbahan. So, mayroong tatlong klaseng simbahan. The Triumphant Church, ito yung mga naligtas na, yung nasa kabanal-banalan na, no? Yung isinaman ni Jesus Christ nung umakyat sa langit. Mayroon siya isinama. Tapos, mayroon ding natawag na Suffering Church. Yung Suffering Church naman, yun yung mga nagdurusa, no? Sa natawag na purgatory sa Katolik, yung purgatory ano tayo natawag, no? Tapos pangatlo, tayo mga militant church, nakigbisog pa para sa kaligtasan ng ating kaluluwa at katawan, no? Kasi meron tayong katawan as a government. Kaya ang natin dito sa Total Human Christian Development, nagde-deliver tayo dito ng 6 na aspeto. The first aspect is spiritual aspects, yung dinidiscuss natin pagtipang sa kaligtasan, no, ng ating kaluluwa. At pangalawang aspeto, political aspects. Nandito tayo sa political aspects ngayon na dinidiscuss natin ang democracy at sa communism. Ano ang maganda ang gobyerno, demokrasya ba at komunista, at saka ano ang karapat-dapat nating sundin na pamumuno, komunista ba o demokrasya. Ngayon we are discussing the organizing, kasi ang Pilipinas ay nasa demokrasyang bansa, no, sa parliamentary form, and then sa parliamentary form ito ay open kasi demokrasya, nakihalo ang komunista, no. Nalaman natin na ang komunista nakahalo, no, naghalo-halo itong demokrasya natin, kasi ibalik natin panahon ni General Ramos, no, noong 1992 pagkaupo niya, ang programa niya ay NPUD, National Program for Unification and Development, kung saan hinikayat niya ang lahat ng partido na sumali sa kanyang gobyerno, no?
Kaya maka natin noon yung lakas CMD inyo CD, no? Yan yung mga partido na lahat. Tapos sa diniscuss natin kahapon, balikan natin konti. Sa panahong ito, bali hindi sumama o sumali yung komunista kasi hindi hindi daw tapat ang gobyernong Ramos. Kaya isa sa advisor ni General Ramos, ito si retired general din na De Villa, nag-suggest kay General Ramos, yung ating Pangulo, na i-repeal yung Republic Act 1700. Balik-balikin ko talaga ito kasi itong Republic Act 1700, ito yung kasi itong anti-subversion law na nagawa ito panahon ni Carlos Garcia, na kung saan yung kapayapaan panahon nila nakamit dahil bumagsak ang unang komunista, no? Tapos nakita natin na dahil dito sa Republic Act 1700, naging number 1, number 2 tayo sa ekonomiya at saka agrikultura, no? Number 2 tayo sa ekonomiya sa buong Asia, number 2 tayo sa Japan, and then number 1 tayo sa agrikultura. In fact, ang mga karatig bansa natin dito pa nag-aaral ng pagsasaka dito sa Los Baños, Laguna, kung saan itinayo yung Masagana 99, no? Yun, panahon. Nabutan pa ni Pangulong Marcos yung pag-angat na ekonomiya natin talaga at saka sa kadahilanan yun sa mga batas na nagawa ng ating mga former president, no? So, ang nangyari dito, pagdating ni General Ramos, para lang makita, kasi bawat presidente, mga kapuso at pamilya, gusto talaga ng kapayapaan at kaunlaran. Kasi ang pundasyon ng ating kaunlaran ay ang kapayapaan. Kung gusto natin umunlad ang ating bansa, ay kailangan mapayapa. Di ba? Kasi, siyempre, patatakot yung mga investors natin kung magulong bansa natin. So, hindi talaga unlad. Pero, dahil mapayapa ang bansa natin, may posibilidad na pupunta dito yung ating mga investors at maaari tayong angat ang ekonomiya, no? So, ito nangyari. Kaya gusto ni General Ramos sa panahon niya na magkaisa, no? Kaya nung makita na hindi sumali sa usaping pagkapayapaan ang komunista, kaya para makita na sincero ang ating gobyerno sa kapayapaan para umunlad, hinikayat ni General De Villa na i-repeal ito ni Republic Act 1700, no? Pagka-repeal sa 1700, ang apektado nito ang armaduhan, no? Ang armaduhan na dati 70%, bumaba ito kasi kasi sa Republic Act 7636 nung nag-repeal sa Republic Act 1700, ito yung bawal na magdala lahat ng mga sundalo, lahat ng tao sa Pilipinas na walang kaukulang papel na baril ay hindi pwede dalhin, no? Hindi katulad nung araw na kahit sundalo pwede magdala ng baril, no? Kahit walang papel, kasi nga wala pang batas yung 7636. Ngayon, nang dahil sa 7636 na nag-repeal sa Republic 1700, bawal na magdala. Sa nabanggit natin kahapon, even si Ruben Padilla, yung ating number 1 sa Senado, nakulong yan panahon ni Jal Ramos kasi sinasagasaan siya doon sa batas na yon, no? Na illegal possession of firearms. So lahat ngayon, hindi pwede magdala ng baril kung walang kaukulang papel, no? So yon ang nangyari. So, ang nangyari, sa panahon ito, nung ma-repeal yung Republic Act 1700, ibig sabihin, yung mga aktivista hindi nahuhulihin kasi wala na yung anti-subversion law, no? Anti-subversion law, wala na eh. Ano yung subversion law? Di ba yung pag-aklas, yung magpakita ng laban sa gobyerno, no? Yun ang ginamit, no, no panahon ni Pangulong Marcos din, yung
Republic Act 1700. So malaya ngayon ang mga komunista, no? So dito masasabi natin na yung CPP naging legal. Kasi siyempre huhulihin ka lang kung kung may baril ka lang na wala papel, no? So dito bumaba yung mga armado at sa nakita nga natin na ang mga armado na bumaba, naglaylo lang yun. Yung iba, sumuko, kunwari. Yung iba naman, laylo lang talaga. Hindi naman mahulihin kasi kahit na aktivista sila, kahit na nagpakitang lumaban sa gobyerno, pero pag wala nakitang baril, hindi talaga hulihin. No? So, ito yung nangyari. So, kasama rin dito, yung sa usaping pagkapayapa ni Pangulong Ramos, itong lahat ng mga Muslim na nagrebildi. No? Kaya, di ba, si Norm Miswari naging armed governor sa panahon ni General Ramos, no? Yung MNLF commander. So, nagbalikan talaga lahat. Kaya yung ibang MNLF na ayaw magbalik loob sa pamahalaan, si Hasim Salamat, yung assistant ni Norm Miswari, nagtayo din ng MILF, no? Kaya hanggang ngayon, andyan pa rin yung mga extremist na mga ating mga kapatid na Muslim. Kasi yung iba naman talaga, gusto talaga pumapil o kaya gusto yung gustong merong makamit sa gobyerno, ganun. Kaya kahapon diniscuss natin kung paano mag-organisa ang kalaban, no, sa mga barangay. Kaya mga kabarangay, kailangan aware tayo dapat dito kasi alam naman natin na humina na ang CPP in PNDF ngayon sa kadahilan ng nandyan na yung NTF-ELCAC, no? EO70, no? EO70, yung NTF-ELCAC, no? Yung NTF-ELCAC na ito rin, may programa din sila dito, yung host sa SMNI, si Dr. Abadoy at saka si Ka Eric, no? Si Ka Eric. So, susubaybay din tayo dito kasi ito talaga dito na malaman natin kung ano. So ngayon, para magbalik tanaw tayo sa nakaraan kasi ngayon lalakas na naman gusto na namang palakasin nila, no? In fact, ang ating Pangulo ngayon may balak o gusto nga niyang magkaroon ng peace talks. Ngayon si BP Sara naman ayaw kasi ilang beses na yan sila kasi itong peace talks ito ang kanilang gagamitin para sila magpalakas ulit, no? So tandaan natin na every peace talks ito yung ginagamit nila para magpalakas sila ulit ang CPP, no? Kasi sa ITF-ELCAC ang dami nang nahuli tapos nakipag-participate na ang mga barangay, no? Gumagawa na sila ng resolusyon para sa ganun hindi na nila susuportahan yung komunistang armado. Matawag natin yung pulahan. Ito yung komunistang armado. So tandaan natin na kung wala tayong alam dito, kaya nga dapat lahat na nakikinig, inaanyayahan ko kayo na dapat i-share din natin ang ating kaalaman, no? Bakit? Kasi pag hindi tayo makialam dito, hindi tayo magpakabana dito, maaring lalakasan naman ang komunista, then ang mangyayari, hindi talaga angat ang ekonomiya natin, no? So, kaya aware tayo dapat sa mga barangay natin kung anong ginagawa nila para sila magpalakas, no? So, sa pagpapalakas nila, ilang beses na nangyari yan na ang ginagawa nila, hihingi ng ceasefire, and then peace talks, no? Peace talks. So, yun ang dahilan. Yun pala, nag-ipon-ipon sila at nagpapalakas, di ba? So, ngayon, ano bang ginagawa nila? Balik tayo sa early 70s, no? Sa early 70s, no? Nalaman natin na
galing sa Kabataang Makabayan, no? Galing sa Kabataang Makabayan, nagpapasok sila doon sa seminaryo para magpari, para mayroon silang mga kakampi ko, kaalyado sa simbahan. Kasi sabi ko nga, mabilis na napabagsak ang PKP o Partido Komunista ng Pilipinas na panahon ni Ramon Magsaysay at saka Carlos Garcia, kasi hindi nila na-consider ang simbahan. Sa pagbalik nila ng komunista, nung ni-restablish ulit ni Jose Maria Sison, nung birthday ni Mao Zedong, nung December 26, bago lang nag-anniversary, no, 55th anniversary na sila, no? So, dito, makita natin na ang Kabataang Makabayan, sinabi ko nga, yung Kabataang Makabayan, sila ni Lutayag, sila Juma Sison, that time, no, sa kabataan pa nila, kumuha sila ng ideya sa China ni Mao Zedong. Pagbalik nila, dala nila yung dala nilang theory para sa pag-organisa, no? Yung triangle theory, encircle theory, aquarium theory, at saka yung plain paper theory, no? So, yun yung ginamit nila sa pag-organisa. At sino naman ang nag-organisa sa kabaranggayan? Kailangan masundan natin to ang sequence para at least madali natin. Kasi ang stima nila kasi kung anong pabor, no, anong pabor ang ginagawa nila. Tandaan natin na sa yung last nung 70s nung tinatag ang NDF noong April 24, 1973, ay pinasok nila lahat ng sektor sa ating lipunan, no? Andyan pinasok nila yung kabataan, magsasaka, mangingisda, manggagawa, yung simbahan, yung kababaihan, no? Kababaihan, at saka yung urban poor, no? Para may magamit sila sa kanilang mga rally, no? Magamit nila, babayaran nila yung mga urban poor, no? Hakutin na mga inuupahan nilang mga sasakyan, at yun, pinopro nila doon sa rally, no? Ngayon, medyo aware na, kunti na lang din ang sumasama, pero wag nating pabayaan na magbabalik lang naman sila, no? Magbabalik na naman sila. Okay. So, sino ang mga organizer sa panahon ng 70s? Ang mga organizer sa mga barangay para makalikom sila ng mga tauhan, no? Mag-armado. So, itong POT kung tawagin. Mayroon pa ito, pero nun talaga itong POT. So, ito yung kanilang kadalasan na mga POT galing sa yung mga nasa seminarista, mga seminaryo, no? Ito, kadalasan, ito yung, kasi di ba sa seminaryo, alam natin na ito, revelation ito ng yung sinasabi ko, revelation ito ng yung mga pari na nakuha ng loob natin, no? Tapos nung makalabas sila panahon sa walang klase, tapos magmi-mission yan sila, yon, nag-organize sila. Sinabi nung isang pari sa dating seminaryo din, pari sa Aglipay, doon tayo sa Sipalay, na siyang nag-organisa, no? Isa siyang POT. Pag hindi kasi galing sa Kabataang Makabayan nga, pinasok sa seminaryo, no, makalabas sila, yung walang klase, at saka nag-exposure sila, yun, no? Nag-organisa sila sa barangay. Tapos, ito talaga, pure talaga ito, organizing lang. Wala pa sila, no? Kasi, sila yung pumasok sa seminaryo, Kabataang Makabayan, no? And then, ang baril nila, yung 38, 22, at saka
yung maliliit lang na klaseng baril, yun hindi naman talaga nila gamit pang ano yun, panglaban sa masundalo or sa pulis. Yun ay panakot lang talaga yun. Ang purpose nun. Pero pag nag-ipit, siyempre baril yun, lalaban pa rin sila. No? Yan yun, no? Mga POT. Tapos, siyempre, yung mga POT, di marami na silang naparebildi. No? Marami na silang na-recruit. No? Diyan sa mga barangay. At kapag organisa ng POT, mga kapatid, ito, oh, sa ngayon, ito yung MKLRP, no? MKLRP. Yung sa ngayon, nung SYP na ang ito yung maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. Isa. Dito kasi sa MKLRP, i-jive ko lang to ha, jump tayo sa 1989. Sa second rectification program nila ito, no? Dito sa MKLRP, itong kurso nila sa itong binanggit ko, yung maikling kurso sa lipunan at Revolusyong Pilipino. Ito yung mga tinuturo nila ng mga SYP at saka SLT. Ito rin yung tinuturo ng mga POT, pero ibang approach yun, no? Ibang approach nila, hindi pa MKLRP, no? Bakit? Kasi mayroon din silang pagbabago, no? Pero kunti lang, swing lang kunti yung pagbabago nila ito. Ang laman ng pagtuturo nila sa MKLRP ito. Ito magmula ito noong 1989, no, sa second rectification program nila. Ito. Ang part 1, ito. Mainggan nyo talaga kasi mayaman ang bansa natin. Ito ang laman sa MKLRP. Mayaman ang bansa natin. Bakit marami naghihirap ng mga Pilipino? Say, ayan, totoo naman, mayaman naman talaga ang bansa natin. Kasi ang bansa natin, parts ng Pilipinas, parts ng mundo ang Pilipinas. Ang mundo, kumpleto lahat, ginawa ni Lord. Kumpleto. Ibig sabihin, hindi pwedeng maghihirap kung patas lang ang tao, lumaban, no? Kung wala lang sakim, talagang hindi maghihirap ang mga tao. Kaya lang, likas na sa tao ang pagkasakim, kaya marami naghihirap. 70% naghihirap. Kaya ito yung unang turo, no, mamaya ikuan ko to. I-elaborate ko dito. Kasi ginagamit na rin nila ito dito sa POT. But sa POT, ibang approach yun mamaya. Tapos pangalawa, ang kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan ng tunggalian sa pagitan ng ilang naghaharing uri at ng higit na nakakaraming sasambayanang Pilipino, inaapi at pinagsasamantalahan. Ito yung labanan ng ang Pilipinas, no? Kasaysayan ng Pilipinas, ito ay labanan lang ng mahihirap. Parang balik tayo doon sa sa autocratic form of government. Ito man talaga ang labanan ng Pilipinas, no? Yung mga naghaharing uri, yun yung kwan nila. So kaya may punto sila may punto. May punto naman talaga. Kaya nga maraming maengganyo no? Maraming maengganyo. Kaya ano ba talaga ang solbad dito sa problema ito? Kaya matagal na balitaktakan natin ito, no? Kasi ang pinakasolbad nito, alam nyo, ito na yung BEC, no? Yung inaano ng SIM, ito na talaga ang solbad. Kaya lang paano? Yan, no? Yan yung ano natin. Alamin muna natin para malaman natin kung ano yung susolbarin. Kasi siyempre, hindi natin pwedeng solbarin kung hindi natin alam kung ano susolbarin natin. Di ba? So ito, ang susolbarin natin. Tapos yung pangatlo, ang laman ng MKLRP ay ang imperialismong US, feudalismo at burokratang kapitalismo. Ito yung tulo ka isem, imperialismo, kapitalismo, feudalismo, di ba? So ito yung mananakop na makano. Tapos kapitalista, tapos feudalismo, nag-aangkin ng lupa, no? Ito, tapos ang pang-apat, no? Ang pang-apat ay demokratikong revolusyon bayan, ang tanging solusyon. Kaya sabi ko, hindi pwedeng susuko yung mga utak komunista na, no? Hindi pwede. Kung susuko man sila, may plano sila.
may planong iba naman. Katulad ng ginawa kay Jal Ramos, no? Kay Jal Ramos, na masabi natin na nailad, pero hindi pwedeng mailad si Jal Ramos, no? Kasi matalino yun eh. Kaya lang, talagang gusto lang talaga niya magkaisa, no? Kaya lang, ang problema, hindi nga sila tapat. Sila ang hindi tapat. No? Ang nangyari, yung mga bumaba ng mga armado, naging leader ng party list. Naging organizer at leader ng party list ng Bayan Muna, Anak Pawis, yung mga Makabayan Black Party List. Ngayon. So, kaya nga, ang nangyari, lumakas yung political aspects nila, tapos bumaba ang armado. No? Kaya ang nangyari, yung mga kwan ngayon, sabi ko nga, sabi nila yung mga legal no na mga party list, sabi nila pag nag-organisa sila, kasi likas ng corrupt talaga ang ating sistema ng gobyerno. Likas na ang korupsyon. Ito ang corruption kasi, ito yung PDII, yung binabanggit natin. Ito yung cause na cause ng pag-organisa at maraming mahikayat. Kasi ang target nila organisahin yung mahihirap. Tapos disease, anong sakit ito? Hindi ito yung sakit na physical, no? Sa PDII, poverty, yung mahihirap ang target. Tapos yung mga apektado sa sakit, no? Ang sakit na binabanggit dito, hindi physical na sakit, kundi sakit sa lipunan, itong korupsyon, no? Cancer na sakit sa lipunan. Anong yung sinasabi nilang cancer na sakit sa lipunan? Yun yung korupsyon, no? Yung korupsyon talaga talamak. No? Alam naman natin yan. No? Kaya ano bang solbad natin dito? Kung alam lang natin ang solbad pinakasayon sana, no? Pinakadali sana, no? Tapos yung pangatlo illiteracy, yung kakulang sa kaalaman. Kaya kailangan kaya kahit tayo nag-retire na, kailangan kasi uso na rin yung social media ngayon, sa pamamagitan ng ating pag-broadcast, no, pagpakabana, makapa-share man lang tayo, no, dito para alam natin ang nangyayari sa ating gobyerno, no. Tapos injustice, no? Marami sa atin na wala ng hustisya, no. Isa sample, yung mga inagawa ng lupa ng NPA, no, ginawang communal farm, no. So marami yung mga task force mapalad na nangagaw ng lupa kahit saan, di ba? That is injustice. Ano pa ba injustice? Sa atin yan. Pero kanila, yung sinasabi ng injustice nila, no? Dahil nga sabi nila, una, yung mga Pilipino daw naging alipin sa sariling bansa. Sa paanong nangyari? Ang ating lupain dito sa Pilipinas ay inaangkin lang ng iilan ng mga imperialismo, di ba? Tapos yung mga Pilipino na sariling atin, tayo nagiging squatter sa sarili nating bansa. No? Matod pa. Totoo nang titingnan natin, totoo man talaga din. Kaya marami ang nahikayat ko. Actual silang magli-lecture. Talagang marami ang mahihikayat. Di ba? Marami. Yung mga lecturer pa nila galing sa seminaryo. Talagang madadala yung yung mga tao. Mag-aklas talaga. No? Kaya lang, ang stigma nila ay Marxism. No? Hindi yung Christ-centered. No? Dapat ang natin, kung halimbawa ang organizer mga pari o mga seminarista o yung dapat tingnan natin, no? Kung Christ-centered ba or Marxism radical approach ba, no? Katulad ng sabihin na ang sulbad sa kahirapan ay ang demokratikong revolusyong bayan na tanging solusyon nito. Yung sinasabi nilang di ba nabanggit ko, dahil ang bansa natin ay puno sa korupsyon,
anong kailangan nating gawin? Para lang tayo magluluto ng bibingka, di ba? Yung nabanggit ko kahapon. Para lang tayo magluluto ng bibingka. Paano ba pa magluto ng bibingka nga? Okay, pag nagluluto ka ng bibingka, apoy sa ibabaw, apoy sa ilalim. Pag nangyari yan, masarap ang luto ng bibingka mo. Ganon din ang ating gobyerno. No, sabi nila, ang kalalabasan niyan, magandang governance ang mangyayari. Pag natupad yan, ang stimang yan, na parang magluluto ng bibingka. Sa pamamaraan na magkaroon ng apoy sa ibabaw, no? Yan. Panahon sa eleksyon, no? Kaya nga anytime, kahit sa simbahan, kahit hindi eleksyon, talagang dinideliver natin itong eleksyon, kung anong gagawin. Kasi sa kanila, ganun, no? Pag nag-organisa sila, kasama nila yan na sa eleksyon, kinakumpanya na nila yan. Tayo sa simbahan, panahon sa eleksyon lang tayo nag-educate ng paano bumoto eh. Pero sa kanila hindi, no? Ang komunista, mga kapuso't kapamilya, basta mag-lecture yan sila, nandyan ang eleksyon. Bakit? Ang apoy sa ibabaw na sinasabi nila, ito yung mga pinapatakbo nila. Kasi nga, kay Pangulong Ramos pa nga yan na inupin pwedeng tumakbo kahit sino basta partido. Kaya yun, yung ibang leader sa komunista, yung dating armado na naglaylo tapos pumasok sa politiko, naging representative ng Bayan Muna, Anak Pawis at iba pang mga makabayan black o communist party list, di ba? So, yan, maliwanag man yan. So, ano bang gagawin natin dyan? Panahon sa eleksyon, kaya sabi natin, pagka panahon sa eleksyon, bantayan natin dyan. Kasi ito yung sinasabi sa simbahan nga, ito yung personalities of popularities, no? Tapos, personalities of POP, politics of POP, at saka sa tatlo yun eh. So, yan yung yan yung bantayanan natin. Sino ba yung mga pinatatakbo natin? Background check dapat tayo, no? Kung sino ba itong mga tumatakbo. Kasi pag hindi tayo nag-background check, sa ating mga ibubuto, mga kapuso at kapamilya, hindi natin alam na dahil tumanggap lang tayo sa bayad, ay binuto na natin, hindi natin alam na yun pala ang magiging apoy kung makaupo na sila yung maging apoy doon sa taas. Di ba? Tulad ngayon, marami pa nasa kongreso ng mga leader ng mga komunista. Bakit sila nakaupo dyan? Sa demokrasya siyempre, hindi yan uupo dyan na iupo na lang yan dyan na upo lang. O nakaupo yan dyan dahil ibinoto ng taong bayan. Di ba? Kaya ingat tayo sa pagboto. Kaya nga, lagi natin sinasabi na dapat mag-ingat tayo. Kasi sinasamantala ng komunista ang eleksyon sa demokrasya. Kaya tayo, dapat alam natin yan, no? Dapat malaman talaga natin yan. Kaya nga, hindi lang panahon sa eleksyon dapat tayo magtuki about sa eleksyon kasi hindi natin alam na yun, no? Nagplaster na sila ng maging apoy sa ibabaw para magandang luto. And then, tayo yung mga inorganisa nila ay mga apoy sa ilalim. Okay, balik tayo. Noong 1970s, sino mga organizer? POT. Ngayon, ano ang mga tinuturo nila? Yung MKLRP na ngayon, ito yung mga tinuturo nila. So, matod pa, no? Ang sinabi ng mga kapanayam natin at lumapit talaga sa atin, dahil nakaintindi na sila sa sitwasyon, nung nasa serbisyo pa tayo, sa Sipalay, ilang lumapit sa atin doon, no? Sila na mismo nga, biruin mo sa Sipalay, balik tayo ha. Pumunta ako doon sa simbahan, sa Katoliko.
si Father mismo, siya mismo nagsabi sa akin. Sabi ko sa inyo, pag nakuha natin ang simbahan, kaya sabi ko, mga sundalo, shout out, wag natin kalaban ng simbahan na pinagdudahan natin na kabila. No, talagang ang simbahan, papabor yan doon sa mga naaapi because of the social action pro. At saka ang simbahan, Church of the Poor yan, no? Of the Poor talaga yan ang kwan sa Vatican II. Doon target na para ang simbahan para sa kabos. So, mga kapatid, nung nasa Sipalay tayo, coordinate tayo kay Father pare sa Sipalay. Nakalimutan ko pangalan nito. Parang si Father Rolex ata. Yun yung sinabi kong pare din sa Kanduni nung nanong ko sa Kanduni na dating nakala ng sundalo na aktivista o rebelde, nagsuporta sa rebelde. O, yun man talaga. Basta hindi mo makuha, talaga magsuporta. Yun. Sabi sa akin ni Father Rolex, no? Father Rolex pala yun. Sabi sa akin ni Father Rolex nung pumunta kami si Palay, nandun na si Palay, no? Sabi sa akin, pumayat siya kasi nung una kasi parang natatakot siya kasi naanuhan ng sundalo. Yung hanggang sa makuha siya, yun, nakwento niya, ganun. Napaliwanag din sa sundalo kung bakit lagi siyang sinusundan o mayroong sundalo nakasubaybay sa kanya. Yung pinaliwanag ko rin, medyo hindi na siya natakot. Ganun pala. Kasi totoo naman talaga. Kasi siya yung director ng Social Action Ministry sa kanilang diocese. No? So, kaya siya yung malapit sa mga mahihirap. Kadalasan sa mahihirap, mga NPA. No? Kaya ganun. Siyempre, yung mga NPA, kung ano lang susumbong doon, katulad nung bago tayo sa Santa Catalina, no? Si Father Bumidjano, akala natin aktivista kabila, no? Yun akala talaga namin kasi bawat humili niya, tatamaan talaga ang sundalo. Tung nasa Santa Catalina kami. Bawat humili niya, tatamaan talaga ang sundalo. Noong one time, na-corner ko siya, napuntahan ko siya sa kumbento, nag-usap kami. Tapos, kasi nakatulong din yung pagsisinungaling sa kabila. No? Nakatulong kasi doon sa Barangay San Miguel, sa Santa Catalina, mayroong isang insurgents doon, tapos pamilya na affected, siyempre. Naglabas ng maling pahayag. So, anong nangyari? Pinuntahan ko si Father doon at dala ko yung witness na taga roon na hindi nagsasabi ng totoo yung iwinali niya eh. Siyempre, maraming mga tao nakikinig. Siyempre, akala masama ang sundalo. Yun ang nangyari. Kaya, gusto namin na mapaliwanagan si Father. Kasama ko yung tao na taga roon din San Miguel. Yun. Kaibigan din sila ni Padre, kaya sinama ko siya. At siya yung kasama ko nagpapaliwanag kay Father Silio Bumidjano. Kaloy sa Ginoo. No? Naintindihan ni Father at magmula noon, ang sundalo na ang sinuportahan ni Father. In fact, no, palagi na, yun ang dahilan kung bakit nabigyan niya tayo ng kwarto doon sa kumbento. No, halos lang ang mga informasyon namin na nakukuha ay galing na doon sa kumbento kasi marami na tayong naging asset doon. No? Nung umpisa, akala natin na si Father kumakampi sa kabila, yung pala hindi. No? Nagalit nga siya nung malaman niya hindi totoo. Nagsasabi pala siya ng mali. No? Yun, naniniwala sa atin siya. Kaya hindi na kailangan, sabi na mga sundalo pa noon na ang SOT daw sinungaling. Hindi kailangan magsinungaling. No, magsabi lang tayo ng totoo, makukuha natin ang pare. Hindi kailangan magsinungaling. Siyempre, pare yan eh. No? Kailangan proven. No? Kaya yung sinasabi namin, support with the evidence, concrete evidence, witness. No? So, naniwala siya hanggang sa naging close natin siya. So, ganoon din doon sa lahat ng napuntahan natin na lugar. No? Kahit na dito sa sa Paquibato District sa Davao, si Father din dyan, hindi natin, no? Paliwanag lang naman yan.
So, yun yung mga best practice. Doon sa Sipalay, ganun din nangyari si Padre Rolex nung doon kami sa Sipalay, mga kapuso at kapamilya. So, sa totoo lang, ano yun eh, yun ang maganda kasi nataon na December yun, December, mag-anniversary yung ano, ang CPP, di ba, December 26 ang anniversary. Ngayon, mga early December, nung pagdating natin doon, early December, no? Sa atin kasi, basta nandito sa gawain ito, parang, yung break, yung Christmas break, parang hindi ma-realize kasi, focus tayo sa trabaho eh, no? Kasi dyan kasi sa December, marami din sila activities na dapat nating malaman. So, ang nangyari, sabi sa akin ni Father Alex, hindi siya sumama kasi isang pare pinasama niya, yung assistant niya, at saka yung mga kumbinto boys. Tapos sabi niya, Brad, sumama ka. Tapos obserbahan mo. Kasi doon, kaya niya pinasama, hindi niya sinabi sa akin na basta sumama lang ako doon sa parte na pupuntahan doon ng pare at saka nung Kumbito Boys kasi mayroong affair na may malalaman ka, sabi niya sa akin. So, sumama ako. Gabi, parte na. Tapos, ang nangyari pa ako pa ang pinagdasal, no, nag-invocation doon sa party. Mga kapuso at kapamilya, sa totoo lang, sa tigom na yon, nagulat talaga ako kung ano, alam nyo ba kung anong pagtitipon na yon? Lahat, napakaraming tao, no? Napakaraming tao kasi, ilang barangay ba itong Pilipinas? Halos may representative doon, no? Basta balaki kasi yung bits na yun, puno masyado. No? So marami ko alam yung pagtitipon na yun, in preparation sa kanilang pagtitipon sa CPP, no? Sa CPP nung December 20, pagka December 26. So marami ako nalalaman, no? Hindi nila alam yung nagbigay sa kanila ng invocation ni sundalo pala, no? Ang ganda yung ideya ni Father. Halos ng lahat ng pare, magandang ideya, no? Kapag nakuha natin, kaya shout out sa lahat ng sundalo, no, na naaktibo pa. So, napakaganda. Kaya nakuha din natin ang Santa Catalina dahil ni Father Silio. Nakuha natin ang Sambuanguita dahil kay Father Serna, no? So, halos kagapay natin ang mga pari sa approach natin, sa best approach natin sa mga area na infested ng komunista. So, napakaganda, no? Napakaganda. Pagka, yun na nga yung best practices na sinasabi natin. No? Okay? Tuloy tayo, no? Ngayon, sa pag-usad ng panahon, no, nung 70s, ang kanilang organizer ay mga seminaryo, galing seminaryo, yon. Nung marami na silang napasampa, no? Marami na silang napasampa, doon na bumuo ng mga organizing team sa mga armaduhan. Kailangan masundan natin to, ha. Nung early 80s, no? Early 80s, siyempre marami na impeded noon eh. Marami na. Mayroon na silang binuong hindi na POT. Kasi yung POT galing sa mga ano yun eh, mga seminaryo, ano pa mga ano. Ito namang semi-legal team. Tinatawag na semi-legal team kasi bababa ito at mag-organize sa kanayunan, sa kabarangayan, no? Tapos, ang unang nilang approach dito, tinan natin ha, ang unang approach nila dito, maghang. Ang unang approach nila dito ay papunta sila doon sa mga liblib na sityo, no? Kasi siyempre armadan sila eh. Hindi katulad sa POT na legal, no? Legal talaga yung POT kasi mga seminarya, mas estudyante, ganun. Pero hindi rin yun nawawala. Sige pa rin, mayroon pa rin galing doon. Pero hindi na yun ang pinakamin nila.
Ang main nila na organizing ay is LT na. So, ano ngayon ang tinitipon nila? Ito ha. Pupunta sila doon sa ito pa rin ang gamit sa SYP. Ito pa rin ang gamit sa SYP. Magkakandak sila ng social investigation, no? Sa isang barangay, lalo na sa yung barangay na malapit pa sa bundok, no? Magkandak sila ng social investigation, no? Ngayon, ang target nila, ang hanapin nila doon sa lugar, yung mga biktima sa kahirapan. Sabihin yung naglisod, no? Biktimas ka. Doon kasi siyempre ang nakakatanggap naman ng injustisya, yung mahihirap, di ba? So, yun ang target nila. Tapos, yun. Pagkunwari sila doon, no? Tapos, tutulong sa pagsaka, ganun ang ginagawa nila. Tapos, pagtulong sa pagsaka doon, magpanggap din yun sila na kamag-anak, ganun. Yung mga technique nila, kamag-anak, para at least, pag may magtanong na sundalo, sasabihin na kamag-anak nila. No, panggap ko kamag-anak, pero mayroon, bisita pa lang yan. Depende sa, kasi marami namang iba't ibang approach nila, no? Depende sa sitwasyon. Kung wala silang makitang kaibigan doon sa barangay na papasukin nila, makipagkaibigan lang sila doon. Tapos tutulong sa gawaing bahay. Kunwari, dadating sila gabi, tapos tutulong kinaumagahan, magpugas mais, o magsaka, tutulungan sila. Tapos sasabihin na, mabait pala ito sila, no? So, maraming, kasi dati, marami kasing approach, no? Kukuha tayo sa pinaka-magaling na approach, sa Bulacan. Yung na-observe natin sa Bulacan. Salaysay. Ito yung magandang approach sa Bulacan. Ito yung kwento sa Norsagaray, Bulacan. Noong 80s, early 80s, ito na, dami ng NPA doon, di ba? Kasi marami na na-organize. So, ang mga tao doon, natatakot sa NPA. Okay? Natatakot. Sino ba naman ang hindi matakot sa NPA? Natatakot sila sa NPA. So, pagka nandyan yung mga NPA, sisibat sila. Hanggang sa maraming pasaway, yung mga pasawang sa Norsagaray kasi marami din pasaway. Isa din yung ginamit natin na mapalapit tayo sa kanila pag supil natin sa pasaway. Yan ang dahilan din na nakuha natin ang Norsagaray, no? Pinakita natin na astig tayo, tapos yun, tuwang-tuwa sila yung masupil natin yung mga pasaway doon. Ganon din na ginawa nila una sa NPA. Natakot sila, tapos ngayon, nung makita nila na disiplina nila yung mga pasaway, napamahal sila sa mga tao, tuwang-tuwa yung mga magulang ng mga pasaway at disiplina. Kasi nagdidisiplina sila doon sa may ilog doon sa Matiktik. Nakalimutan ko anong ilog yun. Malaking ilog. Yung papuntang Angat River. Angat River pala. Angat River. Doon sa ilalim ng tulay sa Matiktik, sa barangay Matiktik. Doon sila, yung mga pasaway, tinitipon nila doon. and then, pinapangaralan. Ginaseminar nila, ito yung seminar nila. No? Yun ang nangyari. So, ang nangyari, napamahal sila. Ngayon, na-deploy ng sundalo doon. Marines nga, na-deploy rin doon eh. Tapos, ang nangyari, maraming abuso sa sundalo pa. Kaya, ang nangyari, dahil nakuha nila ang loob ng mga tao, ang tawag sa kanila ng mga tao, pugi. No? Tandaan nyo pugi, doon sa Garay. Kahit ang lugar, ganun din. No? Pero sa Garay kasi, yung parang detalyado yung kuha namin sa sitwasyon. Tapos, ang mga sundalo, dahil abuso, anong tawag?
hapon, no? Kaya ang tawag sa sundalo. Pag ang pasabilis nila na may hapon, ibig sabihin pagka sinabi lang may hapon, may sundalo dumating. So yun yung ano nila, no? Saklap ano, pero yun ang totoo, no? Kaya ano tayo dito. So, yun no, tapos harapin din nila yung nawala ng hustisya. Siyempre, ang Pilipino, sabi nga sa teorya sa puting papel, walang alam eh. Di ba? So, ito, gamitin nila yung illiteracy. No? Walang alam-alam ang Pilipino sa nangyayari. Kaya nga, isa ito sa ginagawa natin, nag-share tayo para may alam tayo kung anong nangyayari sa bansa natin, sa insurgency lalo na. No? So, ito, parang puting papel daw. So, nag-conduct sila ng seminars sa Mao Zedong Tot, no? Yung turo ni Mao Zedong, so, yun, napektuhan yung utak nila. So, ganun ang nangyayari. So, ngayon, yun ay, umpisa pa lang yun. Diba? Umpisa pa lang yun. Sa isang gabi, sa isang bahay, sa sitio na pupuntahan nila, ipapatawag nila sa pagkagabihan, kinagibihan. Ang unang idodoktrina nila, yung pamilya pa lang. Tapos, kung aalis sila, pagbabalik nila, may instruction sila na yung mga kapitbahay, yung mag-asawa, pasalihin sa turo, sa kanilang lecture, no? Kasi tuturo naman una, kasi ang sagot kung paano aasinso. So, ang ituturo ay livelihood program na. Ibig sabihin, after na mag-conduct sila ng social investigation kung sino yung mga biktima sa kahirapan, biktima sa inustisya, so tapos walang alam, so yun ang target nila, and then yun yung bigyan nila instruction na tuturuan sila ngayon na para, kasi mahal ang gamot, mahal ang mga bilihin, so tuturuan sila ngayon ng livelihood project, no? Yung livelihood project. Ang tawag nila noon, ito napapalob ito sa Camille RP, ang tawag nila dito noon, ito ang tinatawag nila na pasiunang Pio Kipi, no? Pio Kipi. Tandaan natin na Pio Kipi. Pio Kipi. Sa Bisaya is paunang kurso, sa Tagalog din, ganun din. Paunang kursong pangmasa, no? Paunang kursong pangmasa. Yun ang tinuturo nila, no? So, dito sa paunang kursong pamasa, kasama itong livelihood program. Kasi mahal nga ang mga bilihin, no? Mahal ang bilihin. So, paunang kursong pamasa. Pero before sila magturo dito, ano unang gagawin nila? Ang gagawin nila ay igugrupo muna nila yung mga ma-attend, no? Kasi pinapa-attend nila sa sitio yung mga lalaki, tatay, nanay, tsaka anak, di ba? Okay. Pag nandyan na yung tatay, nandyan na yung nanay, nandyan na yung anak, itatayo na nila yung grupo sa mga magsasaka, no? GTO, kung tawag, grupong tig-organisa na, grupo sa magsasaka, no? So, sige ang turo nila, sige ang turo, no? Ng paano magsaka, tutulungan nila kinabukasan kung paano magsaka, tapos yun, no? Paano, yung mga kababaihan naman, pagkatapos, tuturuan ko nung parang sulbad sa kahirapan, 'di ba? Tuturuan sila na magsaka tayo, makalalakihan, yung kababaihan para matugunan ang mga gamot kung magkasakit. So, magturo din ng pagtanim ng mga anong tawag ito, yung mga yung mga gamot, no? Yung mga gamot na mga halamang gamot. O, 'yon. Ito yun naman sa mga nanay.
At sa kabataan naman, ituturo din kung magtipon-tipon din kasi tuturuan din sila kung ano rin ang dapat para sa kabataan, para sa ikaunlad nila. No, ganon. So, ito, sinasabi pa lang ito nila doon sa pagtuturo, no? Ngayon, anong pangalan na ng grupo na ito sa sinasabi nila? Ito na yung panahon ng tinatawag nila na layason, no? Layason. Layason na, no? Kasi hindi pa sila turo dito pag kuan pa eh. So, binigyan pa sila ng task na ipunin yung mga tatay, nanay, anak. Ito yung layasoning na sila, no? May ibang tawag sila dito, tinatawag na grupong tiglambigit, no? Yon. No? Yung barangay liaison group, no? Ito yung tinatawag din na grupong tiglambigit, no? Ito yung grupo na siya yung magko-coordinate, siya yung magsasabi sa ano. Yon, no? Grupong yung tiglambigit. Hanggang sa darating ang punto, yun ang ginagawa nila sa lahat ng liblib na sityo sa isang barangay na target nilang organisahin. Tapos, ngayon, pagkatapos na marami na, umabot na kasi ikaw isa ka tatay, magdala ka ng tagdalawang tatay, makaatin ka ngayon. Nasunod nating pagtitipon, magdala ka ng 2 tatay. Yung nanay naman, magdala din ng 2 nanay. Ang anak naman, magdala din ng 2 anak. No? Parang pyramiding, scam pa rin. Ito, ang in-scam nila, hindi pira, kundi scam ng tao para lumaban sa gobyerno. Pyramiding din, yun. Yun na yung style nila mula pa noon. Mula pa galing sa POT hanggang sa SLT. Ngayon, hanggang sa umabot na ng 60, alagay natin, umabot na ng 60 yung babae. Kaya sila lahat umabot ng 60. Hati nila yon, no? Magkakaroon na ng espesyal na kurso na ibibigay sa kanila sa mga kalalakihan. Depende, no? Sa mga lalaki, kung ano ba ang dapat panghanap buhay doon. Saka, palayan ba? Mais ba? Ganun. So, mayroong sa akto dyan, kung anong karapat-dapat na ibigay na turo sa livelihood program nila doon, yun ang ibibigay. Halimbawa, katulad din doon sa Zamboanga. Sa Zamboanga, ang ginawa nila, yung hindi pwede pang saka, inan nila kung yung may mga guma, yun, pinadalahan nila para sa ng guma, no? Tapos, kung sa pagsasaka naman, ganun din, no? Padalahan ko ano. So yung mga doon, yun ang mga tatay tinuturuan kung paano magsaka. Yun na special nga kurso nila. Balik sa mga mag-uuma na. Tapos sa mga kababayan naman, depende rin, no? Na magturo manggamot. Kung yung halimbawa, kasi sa isang lugar mayroon man talagang babae na hilot, di ba? Yan, i-develop nila yan, no? Tapos tuturuan, tapos maggawa sila ng communal farm. Yung lalaki din, ganun din, gawa ng communal farm, palagay natin, palaisdaan. Sa Zamboanga, palaisdaan, kadalasan sa kanila tinuturo doon, no? Zamboanga, palaisdaan, doon sa kami, Dunbic, Zamboanga Sur, parang yung Dunbic Misa Occidental pa kasi boundary kasi yun eh. So mayroong lugar doon na pispan yung tinuro, mayroon naman yung pagsasaka, depende, no? Kaya yun, so pinatinuruan sila doon, pati yung babae ganun din, no? Tinuruan din hanggang sa yung mga kabataan ganun din tinuruan din.
So, ano nang tawag nila doon? Kung i-categorize na natin yung sitio, no? Sitio. So, nandoon na sa GTO na, grupong tig-organisa o grupong tig-organisa o grupong pang-organisa. Says, doon sa Visayas, ang tawag nila grupong pang-organisa, no? Hanggang sa mayroon na sa isang barangay, magkakaroon na ng 3 sitio na organized nila na ganun, 3 hanggang 5 sitio, yan, grupong pang-organisa na yan. No? Pag start pa lang na ganyan, yun na yung target nila na grupong pang-organisa. Ibig sabihin, sige pa ang paghikayat na tambong ka, sama ka, no? Yun ay, kuhan ka pa lang, ang level mo ay layason, no? O GTL, grupong tiglambigit, o layason ka. Tapos, pagka naka-organize na sila sa isang barangay ay 3 sitio na hanggang 5 sitio, yan ay matatawag na GTO o grupong tig-organisa. So, ganun pa rin ang STIMA, organizing. Sa kabataan naman, ang tuturo sa kabataan, yung kadalasan, ang panggagatong sa kabataan ay itong kahirapan, yung pag-aaral. O, yan, yung may special course nila, pag-aaral. Kaya, ang kabataan, kasi sabi nga ni Gato si Rizal, ang kabataan siya ang pag-asa ng bayan. Okay. Lampas na naman tayo sa oras, no? So, nandito na tayo sa organizing. So, sa ano pa to ha? Sa 80s pa ito o 70s, no? SLT pa ito, SLT. So, papasok tayo, bakit naging SYP, no? Kasi SYP may kaakibat na pagbabago doon sa rectification program nila, no? So, early 80s ito 'yon, no, SLT. Ito pa yung approach nila. Tapos nabago ba ito doon sa SYP na? Tingnan natin ang sunod na kabanata kung nabago ba, di ba? Okay. Shout out muna tayo, no, sa ating tagatangkilik ng ating pagpakabana, no? Shout out sa ating agaw, Jojo Punsalan, no? Andito na siya sa kuan, sa Bacolod, Misamis Oriental, no? Lanao del Norte pala. No, Bacolod, Lanao del Norte, no? Sa ano to? So, patakbin natin. Yan. Si Sita Lyup Salva. Shout out sa iyo, Inday Sita. Shout out sa iyo. Magandang tanghali at manigong bagong taon. Bagong taon pa naman, no? Pizza 3 po tayo ngayon eh. Tapos si Dudong Vergara, shout out sa iyo, Dong. DC. Igso DC. Okay. Lubo na naman tayo. Ang aking classmate si Constantino Oclaret. Shout out sa iyo, Bradex. Si Jennifer Tumilap watching. Shout out sa iyo, ma'am. Happy New Year. Okay, at sa aking maninoy at ninay ni Sarlem din, Matadling Pals. Shout out sa iyo, Lem. Okay, bukas naman tuloy natin kung makapagkuhan tayo bukas, no? Kasi medyo busy tayo bukas. So, okay, para sa pagtatapos, medyo nakaligtaan natin ng oras. Sarap kasi mag-discuss nitong Pero minsan nalilito tayo kasi may paiba-iba yung pinaka-the best na yung nakuha natin, no? Pero ganito yung approach nila. Okay, pero sandali lang talaga ang solbad nito. Ang solbad nito yung BEC lang, no? Ito yung pinaliwanag ko doon kay Father Aris noon ng solbad total kahirapan, ito yung BEC. Ito lang talaga yun sa total human Christian development, no?
Kaya lang, paano natin gawin kung walang kikilos? No? At may kikilos lang tapos compliance din lang. No? Kailangan talaga yung commitment. Kailangan natin commitment. Okay? Dasal na tayo. Sumahan og sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kisipan aron bailan namo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Inita sa imong gugma ang among singkasing aron mabati o mutagad sa among isig katawo. Dinisi kami kan sa among mangilag nga mapagbati ug ipalayo kanamo ang madaotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo mo kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigo namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos no agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among katinguha nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami hugmaon kaysa paghigugma, tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Samahan og sana kung sa Espiritu Santo. Amen. O kapuso at kapamilya, bukas naman tayo kung makapag-vlog tayo. Tuloy natin itong baliktatakan sa organizing, no? Kasi halos pare-pares lang ang pag-organize, pero depende sa sitwasyon, no? Depende sa terrain, depende talaga, no? Pero parehas lang, depende na lang kung anong gandang iuna, no? Okay? Magandang salamat, daghang salamat, at magandang hapon sa lahat. Bye-bye!